Amen. Amen, church. Good morning. Good morning, church. Amen. Nagagalak po ba ang bawat isa na tayo ay nandirito sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen? Amen? Kung ikaw at ako ay nagagalak na tayo ay nandirito sa bahay-sambahan ng ating Diyos, how much more yung ating Creator? Amen? Ang ating Creator, ang ating Diyos, ay mas nagagalak na makita ka sa umagang ito. Amen po ba? Amen po ba, church? Amen? Pwede po ba nating bigyan ng pinakamalakas na pagsambang palakpak ang ating Diyos na buhay sa umagang ito? Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. While scrolling through my Facebook account, I came this post sa isang lingkod ng Diyos na si Pastor Julius Cesar, kung kilala niyo po siya. Sabi niya po doon, meron po si Pastor Julius, a very simple phrase, pero it has a big impact to all believers, to all Christians. A very simple phrase na talaga namang it brings so much comfort to all of us believers. Sabi po nung post ni Pastor Julius Cesar, sabi niya po, nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen? And that is 100% true. Amen? Kung tayo, believers, naniniwala doon sa isang phrase na yon, very simple lang nung phrase na post ng isang pastor, ngunit merong malaking comfort sa ating lahat. Merong malaking impact sa bawat isa sa atin that nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Amen? Pabago-bago ang mga nararanasan nating panahon. Last day, umuulan. Ngayon, sobrang init. May mga iba't iba tayong sitwasyon na kinaharap sa ating mga buhay. May kanya-kanya tayong season na naranasan. Ngunit, nagbago man ang lahat ng yon, pero hindi ang Panginoon. Amen po ba, church? Kaya, sapat na yung katagang yun upang tayo ay magpatuloy maglingkod. Sapat na hindi nagbabago ang Diyos upang hindi tayo mapagod na maglingkod sa ating Panginoon. Sapat na yung dahilan na hindi nagbabago ang ating Diyos upang tayo ay patuloy na maglingkod sa kabila ng pabago-bagong panahon. Amen? Sapat na yung dahilan na hindi nagbabago ang Diyos na yung sinasamba upang ikaw ay magpatuloy at hindi mapagod sa ating pagsaserve sa ating Diyos. Amen po ba, church? Amen? And if you believe on that phrase, pwede po bang bigyan mo pa ng malakas na palakpak ang ating Panginoon at tayong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Diyos na buhay sa umagang ito at tayo ay mag-aalay ng ating opening prayer sa ating Panginoon. There is so much things to be grateful for. Napakadaming bagay na pwede nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At wag mong hayaan na hindi mo yon maibabanggit, na hindi mo yon maipaparating sa ating Diyos sa umagang ito. Sapagkat napakaganda ng araw na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Meron tayong kalakasan, our health ay napakagandang ipinagkaloob ng Diyos. Meron kang hininga dahil yon sa grasya at habag ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, church, maaari mo bang alayan ng iyong pasasalamat ang ating Diyos sapagkat siya ay mabuti. Siya ay napakabuti at kailanman hindi siya magbabago. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We honor you. We praise you, Panginoon. Ama, sa umagang ito, Diyos, hindi aksidente, Panginoon, na kami ay iyong binuhay, Panginoon. Hindi aksidente, Ama, na in-extend mo muli, Lord God, ang aming mga hininga. Hindi aksidente, Panginoon, na kami ay may lakas sa umagang ito. Kung hindi, Lord, ito'y nais mo sa amin, Panginoon. Sapagkat nais mo pa, O Diyos, na makita
O God, ang iyong mga anak, Panginoon, na kami, Lord God, ay magsasama-sama na magpupuri, magpapasalamat, itatanghal, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, Panginoon. Lord, we empty ourselves today, O God, so you can fill us up, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magpupuno ng aming nauuhaw na puso, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpupuno, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon, na nauuhaw sa iyong presensya. Nauuhaw, Panginoon, na kami ay iyong pagkilusan, Panginoon. Lord, ikaw ang magpupuno, Panginoon, sa lugar na ito, na sa aming pagsamba, Panginoon. Wala kaming ibang desire, wala kaming ibang nais, Panginoon, kung hindi, Lord God, ang maitaas ka sa lugar na ito, Panginoon. Fill us up, O God. Fill us up, Panginoon, ang mga nauuhaw, Lord God, na kaluluwa sa lugar na ito, Panginoon. Punuin mo, O Diyos. Punuin mo, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord God, na ang araw na ito, Panginoon, ay maging simpleng araw lamang, Panginoon. Kung hindi, Lord, ang araw na ito, Panginoon, it's a day of celebration, Panginoon. Ito ay iyong araw, O God. Itong araw na ito, Panginoon, ay aming pinaghandaan sapagkat Lord, ngayon, Panginoon, ngayong araw na ito at sa mga oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang nais, O Diyos, kung hindi ang mapasalamatan ka, Panginoon, kung hindi, Lord, ang maitaas ka at maitanghal ka sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, O God, for the breath of life that we have, Panginoon. Gagamitin namin, O Diyos, ang hiningang ito, Panginoon, upang ikaw, O Lord God, ay mapapurihan, Panginoon. Gagamitin namin, O Diyos, ang buhay na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Thank you, God, sa walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. Nagkaroon man kami, O Diyos, ng kasalanan sa iyo, Panginoon. Nagkaroon man kami ng pagkukulang sa iyo. Ngunit salamat, Ama, na hindi ka nagkulang, Panginoon, upang iparanas, O Diyos, ang iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Ama, upang ibigay, Lord God, yung pangangailangan namin sa pang-araw-araw. And here we are, Panginoon, kaming mga anak mo na yung proteksyonan mula Lunes hanggang sa araw na ito, Panginoon. Nandirito kami, O Diyos, kaming mga anak mo, O God, na iyong ginabayan for the one whole week, Panginoon. Nandirito kami, Lord God, kaming mga iyong inalagaan, Lord God, kaming iyong mga prinoteksyonan mula sa sakit, Panginoon. Nandirito kami, O Diyos, upang magbalik ng aming pasasalamat para sa iyo, Panginoon. For you deserve, O God, all the highest thanksgiving, Panginoon, adoration and honor, Lord God, sa iyo lamang, Jesus. Aming iaalay ang lahat ng ito, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. At salamat na nagbabago man ang panahon, ngunit hindi ang aming Panginoon na aming pinaglilingkuran, Lord God. Lord, nagkaroon man kami ng iba't ibang sitwasyon, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that the Lord that we are serving ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sapat na, Lord God, nakadahilanan yon upang kami ay magpatuloy, Panginoon. Magkaroon man lang kami, Panginoon, ng discouragement sa buhay. Magkaroon man ng failure, O God. Magkaroon man kami, Panginoon, ng hindi inaasahang mga circumstances. But thank you, Jesus, Lord, na ikaw na aming sinasampalatayanan ay hindi nagbabago, Panginoon. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay hindi kailanman magbabago, maging ang iyong mga pangako sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya patuloy naming pangahawakan, Lord God, na ikaw na aming Diyos ay hindi magbabago. Our Alpha and Omega, our Jehovah Rapha, thank you, Lord, for sustaining us throughout the one whole week, Panginoon, na aming naranasan, O God. Salamat sa iyong provision, Panginoon, na patuloy mo ibinibigay sa mga anak mo, Panginoon. Lord, it was your grace, Panginoon. It was your mercy, O God,
Kaya kami nandirito sa umagang ito, Panginoon. Without it, O God, wala kami sa mga oras na ito, O Diyos. Kaya Lord, nagpapasakop kami sa iyong kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon. Sakupin mo, O Diyos, ang iyong mga anak sa umagang ito, Lord God. At wala kaming ibang naisin na gawin sa umagang ito. Walang iba, Panginoon, kung hindi ang mabigyan ka ng kapurihan, Panginoon. Hindi kapurihan na panlupa, kung hindi kapurihang panlangit, O Diyos. Kaya magpadala ka, Ama, ng libo-libong anghel upang samahan kami, Panginoon, sa lugar na ito, O Diyos, na magpupuri at magbibigay ng pagsampa para sa iyo, Lord God. Punuin mo, Panginoon, ang lugar na ito. Nagpapasakop kami sa iyong presensya, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Kaya, Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, it is a day of celebration. So we will rejoice and be glad in it, Panginoon, sapagkat napakaganda, O Lord God, na ang araw na ito, Panginoon, walang ibang focus ang aming puso at isipan kung hindi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Ang lahat ng magdiriwang ng ganitong gawain mo, Panginoon, Lord, bisitahin mo, Panginoon. Ikaw lamang, O Lord, ang aming tanging panauhin sa umagang ito. Visit us, Panginoon, and we welcome the work, Panginoon, of the Holy Spirit today. We welcome, Panginoon, your presence to work in our midst today, Panginoon. We will not limit ourselves, O God. We will give our best in giving you praise, Lord God, in giving you our worship, O Jesus. Thank you, Lord. At sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na paggalang, pinakamataas na kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus, at ang handa na pong magbigay ng kanyang papuri sa Panginoon. Can we shout Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sa umagang ito, church, ay sama-sama tayong mamamangha sa katapatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa umagang ito, tayo ay sama-sama na mamamangha doon sa kapangyarihan na meron ang ating Creator. Sa umagang ito, tayo ay sama-samang mamamangha sa kabutihan na meron ang ating Panginoon. So are we ready to praise the Lord this morning, church? Amen? Pwede po ba nating isigaw ng 3 beses ang pangalan ng ating Panginoon? In 1, 2, 3, Jesus! 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 Hallelujah! Come on, church, palakpak mo ang iyong kamay sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. We will give you our praise, O God. Huwag mong limitahan lang yung sarili sa pagpupuri sa Panginoon, church. Come on. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang iyong katapatan. Kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Biyaya mo't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Minsan pa kamangha. Kamangha-mangha ang iyong katapatan. Kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Biyaya mo't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng Kagalingan, ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka't kikilalanin ng mga bansa. Kamangha-mangha ang iyong katapatan. Kamangha-mangha ang iyong kabutihan. Biyaya mo't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong
Jesus, ihahayag ang iyong karangalan. Oh, Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka't kikilalanin ng mga bansa. Oh, Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin ka't kikilalanin ng mga bansa. come on, church. Wala nang hihigit sa Kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Minsan pa nga, church, wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. 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 Sorry, sabihin tayo ulit. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Sa'yo, Jesus. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay. Sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church, we will continue to worship the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O God. Ikaw ang tunay na dakila, Panginoon.
That is the reason why we are worshiping you, Panginoon. Yung katagilaan, yung greatness mo, Panginoon, sa aming mga buhay. And church, naniniwala ako na sa nagdaang linggo, nagkaroon tayo ng iba't ibang ginawa. Nagkaroon tayo ng kinabisihan natin. Nagkaroon tayo ng maraming naranasan. And then the Lord offers rest. Amen? And in His presence, the Lord offers peace. Na sa piling lamang ng Panginoon, nararanasan natin yung kapangahingahan na hindi kayang i-offer ng mundo. Na sa piling lamang ng Panginoon, mararanasan mo yung kapayapaan na hindi ma-offer ng mundo. So today, we believe na kapag tayo ay tunay na nag-worship sa Panginoon, meron sa ating mga puso, merong comfort sa ating mga puso, merong kapayapaan na hindi mo mahahanap sa labas, merong kapahingahan, merong kapayapaan na hindi mo kailanman mararanasan sa labas, only in the Lord. So this morning, church, tayo ay magpapahinga sa presensya ng Panginoon. Hanapin natin yung kapayapaan sa ating Panginoon. Sapagkat sa presensya lamang lahat ng yon ng Diyos mararanasan nating lahat. So this morning, church, let us give our all in worshiping our God, in worshiping our Creator na hindi kailanman nagbabago, na magbago man ang panahon, magbago man ang ating mga sitwasyon, but our God, our Creator, will never change. Thank you, Jesus. Thank you, God. Oh, we will rest in your presence. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. And so God, sa piling mo, Panginoon, sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo, nakakaya ang lahat. Ano man ang pagsubok, ano man ang daanan, ayaw ko na mawalay sa'yo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang Yes, Lord. mabuhay. Hindi namin kaya, Panginoon. Wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Oh, thank you, Jesus. Oh, ikaw ang aming buhay, Panginoon. At hindi namin kaya, O Diyos, kung wala ka, Lord God. Thank you, Jesus. sa piling mo, ako'y nauuhaw. Oo, sa piling mo, Sa piling mo, ako'y lumalakas. oh, sa piling mo, Sa piling mo'y nakakaya ang lahat. Pagkat sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo'y nakakaya ang lahat.
Anuman ang pagsubok, anuman ang daanan, ayaw ko na mawalay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ikaw lamang ang aking kalakasan. O ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kaya mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Lord, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Oh, salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Continue to worship you, O God. Ikaw lamang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit kami ay may suliranin, Panginoon, kahit may suliranin man, lagi kong awitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. O kahit kailan, di ka nakulang,
minsan nagkulang sa amin, O Diyos. Thank you, Lord. Laging laan ang pag-ibig mo. Sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon Paman, Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa pangako mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman kahit kailan Di ka nagkulang. biyaya mo sa akin laging laan Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako noon paman kahit kailan di ka nagkulang. Yes, Lord. Biyaya mo sa amin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. hinibig mo ako noon paman Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang Pagmamahal, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Yes, Lord. Biyaya Thank you, Jesus. mo sa akin lagi laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Thank you, Jesus.
Maraming salamat, O Diyos, na lagi mong inilalaan, Lord, ano man ang aming pangangailangan, Panginoon. Thank you, God, for you never change, Panginoon. Salamat na magkulang man kami, O Diyos. Ikaw, Ama, ay hindi magkukulang, Panginoon. Sa iyong presensya, O Lord, merong kasapatan, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, matatagpuan namin, Lord God, ang kapahingahan, Panginoon. Sa iyong presensya, O God, aming matatagpuan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Ama, nawa nasiyahan ka sa aming pag-aawit para sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, na-touch namin ang iyong puso habang kami ay nag-aawitan, Lord, para sa iyo, O Diyos. Salamat, O God. And we give back all the praise, glory, and honor to you alone, our God Almighty. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Napakasarap po umawit sa Panginoon, di po ba? Napakasarap namnamin yung kanyang banal na presensya. Hallelujah. Sa umagang ito, ako po yung tatayo dito sa pulpito. Ang ating pastor ay tawag po ng tungkulin. Siya po ngayon ay naka-duty sa Lingap Center. Napakahirap po nung trabaho nila kasi hindi siya papel na basta iwan mo lang, pwede mo siyang balikan. Yun kasi ay tao, mga buhay, mga bata. Kaya napakahirap kapag wala siyang karelyebo. So, ganun pa man, hindi alam ko na hindi aksidente na ang oras na ito ay pinagkaloob ng Panginoon sa ating lahat at meron siyang purpose o meron siyang layunin na tayo ay lumalim sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Tayo po yung muko lahat. Tayo nga po yung mga manalangin sa oras na ito. Panginoon, napakasarap kang paglingkuran. Napakasarap umawit sa iyong banal na presensya, Lord God. Ama, salamat po sa lahat, O Diyos, ng awitin na binagkaloob mo, Panginoon. Lahat ng mensahe nun ay totoong-totoo, Panginoon, na kailanmay hindi ka nagkulang. Lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. Sumagang ito, O Diyos, sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lord, ano man yung aming matutunan, Panginoon. Lord, bukas yung aming mga puso para papasukin, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, yung banal na presensya mo, Panginoon, dun sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, maging ang aming mga diwa, O Diyos, sa pakikinig, yung aming mga mata, yung aming mga tenga, ay bukas, Panginoon, para malaya, O Diyos, na makapagrema, ano man yung mga aming mapag-aralan ay malaya ito, O Diyos, na pumasok at magrema, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita, O Diyos, maging ako, naggagamitin mo ngayong umaga, Lord God, hindi ako ang makita, bagkus ikaw ang makita, Panginoon, ikaw lang ang siyang maitaas, ang boses mo lang ang siyang marinig, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, ano yung kapahayagan mo, Panginoon, ay handa naming namnamin ito, Panginoon, at handa naming isabuhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at wala kaming ibang pagbabalikan ng lahat ng aming papuri pagsamba kung hindi sa iyo at sa iyo lamang. Nung nakaraang Sunday po, kung hindi ko makakalimutan, yung ating topic kay Pastor Mario ay, actively participate in God's work. Tama ba? Kung wala pa kayong mga amnesia, ayun yung last na topic natin, na we should actively participate sa ubasan ng Panginoon. So, para po madugtungan yon, yung ating pong topic ngayong umaga ay patungkol sa obedience. Obedience to God,
obedience to His word. Sabi dito, gusto kong alamin muna natin ano ba yung meaning o what is obedient means. Ano ba ang kahulugan ng obedience? Sabi dito, it simply means hearing the word of God and acting on it. Pangalawa, it implies aligning our will to God's will. Doing what God has asked us to do. Pangatlo, it is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our action on His word. Buksan natin yung ating mga Bible sa James Santiago, chapter 1, verse 22. Ulitin ko lang ha, sabi ng obedience, it simply means hearing the word of God and acting on it. It implies aligning our will to God's will, doing what God has asked us to do. It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our action on His words. Sa James chapter 1, verse 22, sabi dito, ayan, mamumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Klaro po ba yung salita ng Panginoon? Ulitin ko, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sino ang dinadaya natin? Ang Diyos po ba ang dinadaya natin? Dinadaya natin ang ating mga sarili kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon at hindi naman natin ito isinasagawa. So ito po yung simpleng meaning ng obedience. So kapag narinig mo ang salita ng Diyos, kailangan hindi mo lang basta narinig. Kung hindi we act on it, merong gawa. Kailangan may kalakip na gawa. Kasi sabi doon, kapag nakikinig lang kayo at hindi nyo naman sinasagawa, dinadaya daw natin ang ating mga sarili. Hindi naman Diyos yung ating dinadaya. Kasi kailanman hindi natin madadaya ang Panginoon pagkat alam niya ang lahat sa atin. Amen po ba? Kung hindi ang dinadaya lang natin ay ang ating mga sarili. Sabi, why is it obedience is important? Bakit kaya mahalaga ang pagsunod? Sabi dito, obedience is important to every Christian because without it, we fall short. Ano bang ibig sabihin ng fall short? Tayo ay kukulangin, tama ba? Tayo ay kukulangin or kakapusin or hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Ulitin ko, bakit kaya importante ang obedience? Sabi dito, obedience is important to every Christian. Napakahalaga daw ng obedience sa bawat mananampalataya ng Diyos. Kasi without obedience, we fall short. Kapag hindi tayo marunong mag-obey sa Diyos, hindi tayo makakaabot, kakapusin tayo, kukulangin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Klaro po ba? Nasusundan po? Amen. May dalawang bagay na kailangan nating pagdiinan kung bakit importante ang obedience. Two important things of obedience. Number one, it is an act of worship. So, ang obedience pala is act of worship. Act pala ito, action pala natin ito, parang pagsamba natin sa Diyos. Sabi dito, it demonstrates our love for God. Nagde-demonstrate siya, ibig sabihin, kapag obedient ka, it is an act of worship. Pagsamba mo ito sa Panginoon. Parang dinidisplay mo o dinedemonstrate mo
yung pag-ibig mo sa ating Panginoon. You demonstrate your love for God. Nasusundan po ba? So, yun yung isang kahalagahan kung bakit mahalaga ang obedience. Kasi daw, kailangan ito ay act of worship mo, parang dinidisplay mo or pinapakita mo sa Diyos na mahal mo siya. Amen po ba? Amen. Sabi sa John 14, verse 23 to 24. Dito na lang tayo. John 14, 23 to 24, sabi diyan, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Anong sabi diyan? Diyan muna tayo sa 23. Sabi diyan, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Napakahalaga nung pinakalas. Yan yung pangako ng Diyos. Kapag umiibig tayo at tumutupad sa salita ng Panginoon, in return, may balik yun. Tama po ba? Basahin natin mabuti yung verse. Sabi diyan, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Kapag iniibig natin ang Panginoon, kailangan tumutupad tayo sa kanyang salita. Sabi doon, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Napakahalaga nung pangako ng Panginoon na in return, may balik siya. Meron siyang balik. Kumbaga, nag-invest ka sa Panginoon, hindi lang masasayang yung investment mo, meron tong balik. Amen po ba? Sabi doon, iibigin siya ng aking Ama at kami. So, ibig sabihin ng kami, mananahan, tatahan, at manandili sa Kanya. So, sino yung kami? Sino yung tatahan sa'yo? Sino yung mananatili sa'yo kapag iniibig mo ang Panginoon? Mananatili ang ating Diyos Ama, yung tatlong persona. Amen po ba? Kami, sabi niya doon. Sabi niya dan, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. So, yung three persona ng Panginoon, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay mananahan. Merong return, merong babalik sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Siya ay tatahan at mananatili sa ating mga buhay. Susundan po. Sa 24, sabi doon, ang hindi tumutupad, ito naman yung opposite. Yung kanina, kapag inibig mo ang Panginoon, merong return, merong babalik sa'yo. Amen. So, sabi doon, kapag nag-invest ka at walang bumalik sa'yo, scam yun. Tama po ba? Naranasan yung ma-scam. Naranasan ko yun. Naranasan namin ni Brother Ronald, Sister Yoli. Yan. Kapag nag-invest ka at walang balik, scam yun. Tama po ba? May scam po ba sa Panginoon? Wala. Kailanman hindi tayo i-scam ng Panginoon. Meron at merong balik. Pero itong verse 24, ito naman yung opposite niya. Tama po ba? Ito yung opposite niya. Sabi diyan, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Siyempre, kapag hindi mo iniibig ang Panginoon, hindi ka tutupad sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Ang salitang narinig ay nawala. Yan. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So yung mga salita ng ating pinag-aaralan ay hindi lang galing sa ating Panginoong Jesus, kung hindi ito ay galing sa ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Yan.
Kaya nga, sabi dito, our primary motive for obedience must be to show God that we love Him. Yung primary motive daw natin, sabi dito, yung pag-o-obey o yung pagsunod natin sa Diyos, dapat daw ang pinaka-primary na motive natin ay to show God our love. Na maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Amen? Yun daw dapat, yung pagsunod natin, hindi tayo pwedeng sumusunod sa Diyos nang wala tayong pag-ibig sa Kanya. Amen po ba? So, kailangan magkadikit siya. If you love God, nagte-take over yung pagiging obedient. Amen? Hindi pwedeng obedient ka lang and yet hindi mo mahal ang Panginoon. So, dapat daw, ang primary motive mo, kaya ka nag-o-obey dahil gusto mong to show, ipakita sa Panginoon na mahal mo siya. Nasusundan po? Nasusundan po ba? Amen. Ayan. Ayan. Tandaan natin, ito, God first loved us. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po ba? Mababasa ito sa 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 19. Sabi doon, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, siya yung modelo ng pag-ibig. Kaya tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Marahil hindi tayo marunong umibig kapag hindi tayo inibig ng Diyos una sa lahat. Amen po ba? Nasusundan po? Wala tayong maibibigay na pag-ibig kapag hindi natin natanggap, naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo umiibig dahil una sa lahat, naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. And yung pinaka-well-versed na tayo na verse, yung John 3:16, sabi doon, sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, imagine niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung dapat tayo ang mapako sa krus, yung dapat tayo ang magbayad ng sarili nating kasalanan, pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, sa sangkatauhan, ano ang ginawa ng Panginoon? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak ni sa Jesus para tumubos sa ating mga kasalanan. At sabi doon, ang sino mang sumampalataya doon sa nagtubos sa atin ay hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Naway kahit nakapikit kayo o kahit tulog kayo, memorize nyo tong verse na to. Amen po ba? Amen. Alam nyo kapag may pagkakataon sa opisina namin, ito yung una kong binabanggit na verse. Sabi ko, mahal ka ng Panginoon. Paano mo mapapatunayan? Di ba? Basahin mo lang yan, mapapatunayan mo na mahal ka nga ng Panginoon. Amen po ba? So dapat kahit nakatulog tayo, nakapikit tayo, memorize natin yung verse na ito. Amen po ba? Kahit na wala tayong ibang verse na na-memorize, pag-memorize natin ito at gusto nating mag-share sa katabiman natin sa jeep, kabagong kilala, o sa mga kaibigan natin, meron na tayong verse na mag-i-start para i-introduce si Jesus. Amen? Ito yung verse na magsisimula ka ng conversation sa bago mong kakilala o gusto mong tumanggap din siya sa Panginoon. So, ibigay mo lang tong verse na ito ay tuloy-tuloy na. Tawag dito, magiging tuloy-tuloy na yung conversation nyo. At in the end, ay tawag dito, makikilala niya nga si Jesus sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Sabi dito, remember, coming to church is good. So yung pagpunta daw sa church is good. Singing in the choir, singing in the ministry, music team ay good.
doing religious thing is good. Lahat yun ay mabubuting bagay. Pag-attend sa church, pagbibigay ng iyong talento sa pamamagitan ng music, or anumang bagay, or doing religious thing, mag-Bible study ka, or mag-share ka ng gospel, or ano yung mga ginagawa ng mga Jehovah, yung magbahay-bahay sila para magbahagi ng salita na lahat yun ay mabubuting bagay. Pero sabi dito, but it is an obedient heart that God loves. So, ang gustong makita ng Diyos ay yung meron tayong obedient heart na nagmamahal sa Panginoon. Sabi dito, coming to church is good, singing in the choir is good, doing all religious thing is good, but it is an obedient heart that God loves. Mahal ng Diyos kapag ang puso mo ay obedient sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sample. Binigay mo yung tithes, nagbigay ka ng tithes. Nagbigay ka ng tithes mo, pero paano mo makikita ang pagiging obedient mo doon? Paano makikita ang pagiging obedient mo? Kailangan ba ibigay mo yung tithes mo? Ganun lang, ibigay mo yung tithes mo. So, ang ibig kong ipahiwatig, may mga bagay tayong ginagawa, pero minsan out of out of responsibility, out of dahil nakasanayan na, out of your routine na lang, parang sa pagbibigay ng tithes. Nagbigay ka ng tithes, oo, nagbigay ka, pero hindi mo sinunod kung ano yung dapat mong ibigay. So, sa palagay nyo, meron dun pagiging obedient? Hindi pa rin. Kahit na nagbigay ka ng tithes mo, pero kunwari, ang sinasabi ng salita ng Diyos ay 10%. So, nagbigay ka nga ng tithes mo, pero hindi naman siyang buong 10%. Hindi pa rin yun pagiging obedient. Kailangan masunod mo pa rin yung 10% bahagi ng kinita mo. Kasi doon mapapatunayan na nagiging obedient ka kapag sumunod ka. Hindi lang basta magbigay ka ng tithes mo, and yet hindi naman siya buo. So, ang pagiging obedient ay magbigay ka na aayon doon sa salita ng Panginoon. Doon makikita, matetest yung pagiging obedient mo. Amen po ba? Alam nyo, may napanood akong video. Sabi doon, sa New Testament daw, wala naman na daw binabanggit na tithing. Wala na daw binabanggit na tithing. So bakit ka pa daw magta-tithes? Wala naman na daw siya sa New Testament. So yung tithing daw ay nandun lang sa Old Testament. Nung panahon lang nila Abraham, yung mga unang propeta natin. So, bakit mo pa daw tutuparin, gagawin yun, tinuturo lang naman daw yun nung panahon nila sa Old Testament. So, sa New Testament daw, wala na daw nagsasabi doon. Hindi ba't ang Bible ay kaya nga may Old and New? Hindi naman pwedeng maging Bible yun kapag new lang. Hindi rin naman pwedeng maging old lang kapag wala yung new. Hindi ba't ang laman ng Bible ay old and new? So dapat lahat ay ginagalang mo. Mapaluma man ito o sa bagong testamento. Amen po ba? Sa old man siya or sa new, ay kailangan ginagalang ang salita ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nabasa sa New Testament ay hindi na applicable sa mga panahon natin ngayon. Kasi nakasaad pa rin yun. Kahit sa Old Testament mo siya mababasa, salita pa rin yan ng Panginoon. Amen po ba? Utos pa rin yan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sa social media, kapag hindi ka rin maging matalino, pag hindi mo alam ang Bible mo, pwede ka nilang hilain. Pwede kang maniwala sa sinasabi nila. Kapag nung napanood ko yon, sabi ko, saglit lang, toka lang, sabi ko, kailangan kong balikan
kaya kailangan alam natin yung Bible natin. Kaya kailangan nababasa natin ang Bible natin. Para meron man tayong mapanood sa social media na ganon, ay hindi tayo basta naniniwala or hindi tayo basta nahihila. Amen po ba? Kailangan meron din tayong divine wisdom and knowledge na nanggagaling sa Panginoon. Para sa ganon ay hindi yun magamit para parang nagdududa tayo. Ay, oo nga pala, no? Ay, oo, parang tama siya, no? Parang ganon. So, dapat maging matalino din tayo. Dapat alam natin ang Bible natin. Amen po ba, church? Amen. Sabi sa Matthew chapter 22, verse 37. 37? Matthew 22 verse 37. Yan. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Daanan muna natin yan. Sa Mark 12 verse 30. Ayan. Anong sinasabi ng Mark? Yung kanina, Matthew. Ngayon naman ay Mark. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Pareho po ba yung sinasabi? Pareho, di ba? Pareho yung binasa natin kanina, dito pareho lang din, di ba? Hello? Andyan pa kayo? Ganyan din ba yung binasa natin kanina? Oh, pareho lang, di ba? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Yan. Anong sabi diyan? Kayo nga ang magbasa? Kapareho siya sa Mark, kapareho din siya sa Matthew. Parehong-pareho, hindi po ba? Yan, hindi yan aksidente na yung isa nandun sa Old Testament, yung dalawa nandun sa New Testament. Iisa yung sinasabi. Ibigin mo si Yahweh o ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Nabasa nyo ba sa dictionary o sa Google, kapag sinabing all or buo, sinabi ba dun na 50-50? Di ba pag tignan mo yung meaning ng all o ng buo, ibig sabihin buo. Hindi yun nahahati, hindi yun nati 3/4, hindi yun nagiging 1/4 kung hindi buo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya mo bang ibigin ang isang tao kapag hindi mo siya kilala at hindi mo siya pinagkakatiwalaan? Kaya mo? Kaya mong ibigin yung isang tao na hindi mo naman siya kilala, hindi mo siya nakikilala, hindi mo siya kilala, and hindi mo siya pinagkakatiwalaan? Kaya mo? Hindi. Kailangan iibigin mo yung tao dahil kilala mo siya. Amen po ba? At dahil pinagkakatiwalaan mo siya. In same way, ganun din tayo sa Panginoon. Hindi natin siya iibigin kapag hindi natin siya kilala. Kailangan kilala natin ang Panginoon, kaya tayo iibig sa Kanya. Amen. Amen. Ayan. Si Pastor Mario ba, nung nanligaw sa akin, nung isang beses pa lang, sasagutin ko na siya kaagad? Oo, sabihin ko na, oo. Siyempre hindi. Siyempre kikilalanin ko muna siya. Sino ba tong taong to? Bakit siya biglang sumulpot sa buhay ko? Hindi ba ganon? Sino ba ito? Ano bang meron sa kanya? Malay mo, kriminal pala yun. Di ba? So, bago ko sinagot si Pastor Mario, kinilala ko siya. So, may proseso. Tama po ba? Dumaan siya sa panliligaw, dumaan siya sa pakikipagpuyatan, sa
Noon kasi, ano pa lang, landline pa lang, telebabad, di ba? Ngayon kasi high-tech na, cellphone na. Noon may wire pa. Umiinit na yung tenga mo, hindi pa kayo tapos mag-usap. Sabi ng papa ko, ano ba yan? Matulog na, gabi na. Yan. So, hindi ba't kikilalanin mo muna yung tao bago mo yon ibigay yung pag-ibig mo? Tama po ba? Hindi naman randomly, kakikilala mo sa kanya, mahal mo na siya. May ganun ba? Wala naman siguro, kahit sa text-text, di ba? Kikilalanin mo muna bago mo siya ibigin. Ganon din ang Panginoon. Hindi natin maiibig ang Panginoon kapag hindi natin siya kilala. Kailangan kilala muna natin ang Panginoon. Kaya tayo umiibig sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Doon na tayo sa pangalawa. Ito yung pangalawa na importansya ng obedience. It shows God that we trust Him. It is a demonstration of our faith. Yung una kanina, it is a demonstration of our love to God. Etong pangalawa naman, it is a demonstration of our faith. Amen po ba? Nasusundan. So, mahalaga yung importansya ng pagiging obedient, parang dinidisplay mo yung faith mo, yung trust mo sa Panginoon. Amen? Sa Genesis chapter 22, verse 2. Genesis 22, verse 2. Ayan. Sinasabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihahandog mo siya sa akin. Hanggang verse 4, Brother Michael. Sa verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. So ito po yung si Abraham ay, nung ang Panginoong Diyos ay nangusap kay Abraham na ihandog niya yung kaisa-isang anak niya na si Isaac. Hindi nag-question si Isaac. Tama po ba? Hindi siya nagtanong na, bakit Lord na yung kaisa-isang anak ko ay ibibigay ko sa iyo. So kung hindi, napakadetalyado nung utos ng Panginoon sa kanya. Kung saang bundok, kung ano yung dadalhin, at at kung sino yung dadalhin. Di po ba dalawa ang anak ni Isaac? Pero yung isa na anak niya doon sa kanyang katulong ay pinalayas na niya. So by that time, ang anak niya na sa kanyang harapan ay si Isaac lamang. So, napakadetalyado yung instruction ng Panginoon. Nadadalhin niya si Isaac sa bundok. So, aware si Abraham na si Isaac ang ihahandog niya sa Panginoon. So, meron siyang asno na kasama at merong panggatong, meron ding may dalang pangpatay, tawag doon sa ihahandog sa Panginoon. Hindi po ba sumunod si Abraham kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon? Kahit na ang hingin ng Diyos sa kanya ay yung kaisa-isang anak niya na sa Isaac, ay sumunod pa rin siya sa Panginoon. Hindi po ba it's a display of demonstration of faith to God? Di ba, napakaganda na demonstration ng faith natin sa Panginoon. Kahit na kung ako lang,
kung ako lang sasabihin ng Diyos sa akin, pumunta ka sa bundok na to, dalhin mo yung isang anak mo, at doon ay sa bundok na ito ay ihahandog mo siya sa akin. Parang ang tatanungin mo, Lord, anong sense nito? Anong sense nung paghahandog ko? At bakit mo kailangan ng handog? Bakit kailangan mo si Isaac? Ang tinignan ba ng Diyos ay yung ihahandog niya na si Isaac? Hindi ba ang tinignan ng Diyos kung paano magiging obedient si Abraham sa ating Panginoon? Tama po ba? Hindi question kung sino yung ihahandog mo, hindi question kung saang bundok mo siya dadalhin. Kung hindi, ang question doon ay susunod ba si Abraham sa sinasabi ng Panginoon? And in short, sumunod nga si Abraham sa Panginoon. Bakit? Because tiwala si Abraham sa ating Diyos. Mayroon siyang faith sa ating Panginoon. Merong trust si Abraham sa ating Diyos. Hindi gagawin ni Abraham yon kung wala siyang faith, wala siyang tiwala, wala siyang trust sa Panginoon. Kaya ginawa ni Abraham yon, sumunod siya nang walang pagdududa o walang pag-aalinlangan dahil meron siyang pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen po ba? And hindi nag-question si Abraham. Bakit? Bago pa dumating ang paghahandog na ito, ay pinagpala na sila ng Panginoon. Hindi ba't nagbuntis si Sarah, parang 90 years old na, at 100 years old na si Abraham? Hindi ba't nung ibinigay si Isaac ay, tawag dito, hindi na, napaka-imposible na manganganak pa ang isang babaeng 90 years old. Kung ako nga na ilang taon pa lang, di na ako manganganak. Di how much more si Sarah na 90 years old. Parang, Lord, napaka-imposible naman na sa edad kong ito ay manganganak pa ako. Sa edad ni Abraham na 100 ay manganganak pa. So, kung hindi nagtiwala sila sa salita ng Panginoon. So, bago pa dumating ang paghahandog kay Isaac, pinagpala na ng Diyos si Abraham at si Sarah at binigyan nga sila ng anak na sa Isaac. So, doon pa lang ay napatunayan na ni Abraham ang katapatan ng Diyos sa kanya. Amen po ba? So kaya walang pag-alinlangan si Abraham na sumunod din sa Panginoon dahil napatunayan niya na kung gaano ka-faithful ang Diyos sa kanya. Dahil sa edad nilang yon, ang matris ni Sarah ay hindi na talaga posible na hindi na possible na magkaanak, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matatawaran. Amen po ba? Kaya hindi nagtanong si Abraham kung bakit niya ihahandog si Isaac dahil bago pa yon ay pinagpala na sila ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Obedience may require sacrifice. Tulad nung ginawa ni Abraham, ang pagiging obedient sa Lord ay ibig sabihin, nagre-require ito ng sakripisyo. It may require sacrifice, discipline, and stretching ourselves outside our comfort zone. Amen po ba? Ulitin ko. Obedience may require sacrifice, discipline, and stretching ourselves outside our comfort zone. Our choice to obey, therefore, demonstrate our trust in God. It shows that even though it's hard, even though it doesn't make sense, we will still do it. Hindi ba si Abraham, kahit na napakahirap, hindi ba napakahirap na kung iisa lang yung anak mo at hihingin pa sa'yo ng Panginoon na ihahandog sa isang magulang, napakahirap na ibigay. Tama ba? Kung yun lang yung anak mo at hihingin pa ng Panginoon, ibibigay mo kaya? Di ba? Napakahirap. Tapos, sabi dito, even though it doesn't make sense, ano kaya kaya hindi natin kailanman ay matatawaran yung karunungan ng Diyos dahil ibang-iba siya sa karunungan na meron tayo. Di ba isipin mo na
It makes sense ba, Lord, na hingin mo yung anak na binigay mo sa akin? Hindi ba ang Diyos din ang nagbigay sa kanya kay Isaac? Anong sense na ibinigay pa ng Diyos sa kanya si Isaac kung hihingin niya lang din naman ito na ihahandog sa kanya, kung babawiin lang din naman niya? Parang kung ako, it makes sense ba, Lord, na yung binigay mo ay babawiin mo lang din? Parang ganon. Pero hindi nag-question si Isaac kung hindi nag-obey siya, sumunod siya sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Sa Hebrews, malapit na pala ako matapos. Sa Hebrews chapter 11, verse 11 to 12. Basahin lang natin saglit. 11 to 12. Start muna natin sa 11. Yan. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Yan yung sinasabi ko kanina, na kahit 100 years old na siya, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, ay nagkaroon siya ng pagkakataong maging ama. Amen po ba? Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yan yung sinasabi ko kanina, na kapag tayo ay may faith, kapag tayo ay nag-o-obey sa Panginoon, kung tayo ay obedient, it demonstrates our faith to our God. Amen po ba? Yan, sa verse 12. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Hindi ba't yung age ni Abraham ay papunta na sa lupa? Tama ba? Kasi 100 years old na siya, parang yung mga age na yun noong panahon ay napakahaba na. So parang sabi diyan ay, kaya't sa isang taong maituturing ng halos patay. Kasi dun sa age niya parang halos malapit na sa kamatayan si Abraham dahil sa sobrang tanda na niya. Pero sabi diyan, nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. So mula sa lahi ni Abraham, heto tayo ngayon. Tayo yun, from generation to generation. Heto na tayo. Amen po ba? Nasusundan po. Sa generation ni Abraham, from generation to generation, yung pangako ng Diyos na padadamihin niya yung kanyang lahi, heto na tayo ngayon. Amen. Amen. So sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 18 hanggang 19. 17. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac. Ulitin natin ha. Nang subukin ng Diyos si Abraham, ano daw ang nag-udyok kay Abraham? Pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Amen po ba? So walang ibang nag-udyok kay Abraham kung hindi ang pananampalataya niya sa Diyos, kaya niya ihandog si Isaac. Yan. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. So yung anak na pinangako sa iyo ng Diyos, yung kaisa-isa mong anak na bigay ng Diyos, ay hiningi ng Diyos para ihandog mo, sumunod pa rin si Abraham. Pananampalataya pa rin ang nag-udyok sa kanya kung bakit niya hinandog si Isaac. Nasusundan po ba natin? Yung una kanina, bakit importante ang obedience? To demonstrate our love to God. Pangalawa ay to demonstrate our faith to God. Amen po ba? Yan. Yan. What faith is about?
sa Hebrews 11 verse 6. Ayan. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen? It's a self-explanatory. Hindi ko na kailangan explain. Basahin niyo yung verse, napakaliwanag nung kanyang sinasabi. Amen po ba? Sa Hebrews chapter 1 verse 11 ulit, verse 1 to 2. Ano sabi diyan? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na may mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. That is faith. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ng pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Yan. Punta naman tayo sa reward. There is a reward for obedience. So meron palang reward kapag obedient ka kay God. Ano yung number 1 na reward? Success. Success is not as the word defines, but as God defines it. We need to align with God's will for God's plan to be manifested in our life. So ang success na sinasabi ng Diyos dito ay hindi success na kung ano ang meron ang mundong ito. And sabi dito, success is not as the world defines, but as God defines it. We need to align with God's will for God's plan to be manifested in our lives. Sa Jeremiah 29 verse 11, ito na yung reward mo sa pagiging obedient. Yan, sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama. Hindi daw natin ikakasama. Kung hindi para sa inyong, para saan? Ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, tiyak ang success natin sa Panginoon. Tiyak ang success na ibibigay ng Panginoon. So, sabi doon, hindi siya magplaplano ng ating ikakasama. Kung hindi, ang pawang gusto ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Kung ang pagyaman mo ay para naman ikakasama mo, hindi na yun ibibigay ng Diyos. Hindi yun maituturing na success. Amen po ba? Pero kung ang pagyaman mo ay kalooban ng Diyos para sa ikabubuti mo yun ay tunay na success. Amen. Nasusundan po. Amen. Pangalawa, ano yung pangalawang reward mo kapag ikaw ay obedient? Blessing. God has promised to bless us if we fully obey Him. Ulitin ko ha, yung pangalawang reward is blessing. God has promised to bless us if we fully obey Him. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Yan, sabi niya, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Diretso na lang. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga
pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ulitin nga natin, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. 7. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo. Amen para dyan. Amen po ba para dyan? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Ulitin natin, dahil dito, hindi kayo mangungutang. Amen, Lord. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Yan. 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. We are the head and we are not the tail. Tayo ang ulo at hindi tayo ang buntot. Amen po ba? Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang Kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Last. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod. Ulitin natin, huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Hindi ba't ilang beses niya sinabi doon, pagpapalain ko ang inyong, the works of our hands. Pagpapalain niya kaano man yung ating gagawin. Paulit-ulit doon. Ilang beses niya inulit? Parang 3 beses na pagpapalain ko ang inyong mga gagawin. Amen. Sabi doon sa 14, huwag ninyong lalabagin ang alinmang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan ko. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Tatangkain pa ba nating tumalikod sa Panginoon? Amen. Hindi na, kapag ganyan naman yung pangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? How to obey? Kanina, ano yung importansya ng obedience? So may dalawa, di ba? Yung love natin sa Panginoon and yung demonstration ng love natin, demonstration ng faith natin. And merong reward. Ano yung reward? Success and blessing. Pag tayo ay obedient, merong reward.
Merong success at obedient. Ito naman yung pang-last, how to obey. Paano naman tayo mag-o-obey? Napag-aralan natin yung importansya, nalaman natin yung reward, pero ito yung panghuli, how to obey. Paano naman tayo mag-o-obey? Hindi na ako magtatagal dito. Sabi dito, obedient is not easy. Tama? Hindi madali ang sumunod o hindi madali ang makasunod. Tama? Obedience is not easy. It can be hard. It can be hard. Ibig sabihin, hindi madali. Pwedeng tawag dito, lalabas ka kasi dun sa comfort zone mo. Tama? Pwedeng maging mahirap ang pagsunod. Sabi dito. And it takes sacrifice. We are out to our comfort zone. Ito yung una, how to obey God. Number 1, by having a relationship with God. Decide to honor God by our decisions and action. Yung una, how to obey God, by having a relationship with God. Yung personal na relationship mo sa Panginoon ay hindi dapat napapabayaan. Dapat ito ay, dapat ito ay araw-araw nating inaalagaan. Amen ba, church? Amen ba, church? So, walang substitute ang pagiging personal na relasyon mo sa Panginoon. Ikaw yun. Personal mo yun. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo na gawin na lang ng iba. Kung hindi, walang ibang gagawa doon kung hindi ikaw. Pagkat napaka-personal ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Yan yung una. By having a relationship with God, decide to honor God by our decisions and actions. Alam nyo, kapag ako ay parang hirap, meron kayong time na kapag nagpe-pray kayo, parang ang hirap makapasok sa presensya ng Diyos. May time kasi na ganun, parang ang hirap-hirap kong pumasok sa presensya ng Panginoon. Parang ilang minutes na akong nakaupo, ay napakahirap kong pumasok. And alam nyo, ang iniisip ko pag ganun, yung first time, maalala nyo pa ba, yung first time na kinatagpo kayo ng Panginoon, yung pinaka-first time nyo, yung unang-unang tagpo nyo sa Panginoon. Yung unang-unang tagpo ko sa Panginoon, hindi ko kasi makakalimutan. Kasi sobrang iyak ko, sobrang tinouch niya yung puso ko. And that time is, boyfriend ko pa lang si Pastor yun. Yun yung dalawang church ang ina-attendan namin, 7 o'clock to 8 o'clock, sa Catholic kami, and then 8 o'clock to 10 o'clock, doon kami sa Gangans Building. So, ganun yung routine namin. And dumating yung time na nag-decide ako na doon na lang kami sa Gangans Building. And doon, that time na yon na talagang, yung nag-decide na talaga ako, yung nagdesisyon na ako, yung unang tagpo ko sa Panginoon ay napakasarap. Kung babalikan nyo yung unang tagpo nyo sa Diyos, hindi ba napakasarap sa pakiramdam yung first na tagpo mo sa Panginoon? Sa akin kasi napakasarap ng feeling nung unang tagpo ko sa Panginoon dahil talagang hinipo niya yung puso ko. Talagang umiyak ako, umagulgul ako sa Panginoon. Yung unang-unang tagpo ko sa Diyos. Kapag yun yung iniisip ko during my prayer time, saka ako, nakakapaghirap akong pumasok sa presensya ng Diyos, doon ako, bumabalik ako doon sa unang tagpo ko sa Diyos. And doon tuloy-tuloy na siya. Amen po ba? Napakasarap kasi yung alalahanin, yung unang tagpo mo sa Panginoon. Hindi yun mabubura. Binuran nyo na ba yun sa mga isipan nyo, sa mga puso nyo? Ako kasi hindi yun mabubura. Yung unang tagpo ko sa Diyos ay kailanman hindi yun mabubura. Yan. Number two, by reading the Bible every day, sabi ng Joshua 1:8. Anong sabi ng Joshua 1:8?
Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, sabi niyan, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po ba? So yun yung pangalawa. How to obey? Una kanina, by having relationship with God. Pangalawa, by reading the Bible every day. Number 3, through prayer. So, hindi pwedeng matanggal sa atin na meron tayong devotion time. Kailangan meron tayong nilaan na oras para manalangin. Amen ba, church? Daway, hindi sana naaalis sa atin to kahit gaano tayo ka-busy. Kahit, alam nyo, kahit late ako magising, kapag nandyan kasi si Pastor Mario, hindi ko iniisip magluto kasi siya yung nagluluto. Wala. Kahit late ako magising, ay tinitiyak ko na bago ako bumangon sa bed namin ay nagpe-pray muna ako. Yan. Pag late na ako gumising, pupuntahan niya ako sa kwarto. Tapos iilaw niya yung kwarto. Nadi-disturb ako pag ganun. Sabi ko, balik ka sa kusina. Balik ka sa kusina, sabi ko, ayun. Dapat kahit gaano tayo ka-busy sa mga buhay natin, dapat meron tayong nilalaan na oras para manalangin. Amen po ba? Kasi ang pananalangin is a communication. Communion natin to sa Panginoon. Pakikipag-usap natin ito sa Diyos. Amen? Amen. Biruin mo, imaginein mo, kung ikaw yung bride at ang Diyos ay siya yung, di ba, sabi doon, tayo yung mga bride, tayo yung magiging asawa ng Panginoon. So, biruin mo kapag ang asawa mo hindi mo kinausap ng isang araw, parang pwede ba yon? Pwede ba yon? So, hindi. Sa amin kasi hindi pwede. Mamaya't maya, updated kami kung ano yung ginagawa namin sa buhay naming mag-asawa. So, parang ganun din sa Panginoon. Parang hindi pwedeng matapos yung araw mo na hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon. Na hindi ka nakikipag-usap sa iyong Creator. Amen, church? Amen. Number 4, by focusing on the reward. Hindi ba? Yung sinabi kong reward kanina, how to obey, kapag iniisip mo yung reward, parang isipin mo na lang, mag-o-obey ako kasi may reward. Pero sana, hindi yun yung magiging main agenda natin. Amen po ba? Pang ano na lang ito, panghuli. Nandun na lang siya dun sa last. Na number 4 is by focusing on the reward. Kapag hindi tayo magpo-focus sa reward and kapag dumating yung tukso, ay isipin ko, ay may reward ang pag-obey sa Panginoon. Mamimiss ko kasi yung reward kapag nauna yung temptation. So, mamimiss ko yung reward kapag nag-dulge ako dun sa temptation. So, kailangan ang magiging motivation mo ay may reward sa pagiging obedient sa Panginoon. Meron parang pagpapala kapag obedient ka sa Diyos. Amen po ba? Conclusion. Nasa conclusion na tayo. Sabi doon, obedience is act of surrender. As Christians, we say, not my will, Lord, but your will. Pangalawa, obedience is not easy, doing things that are against our fleshly desires. Number 3, obedience sets us apart as authentic children of God. So, di ba? Kapag obedient ka pala, nasiset aside ka sa karamihan. Parang magiging authentic child of God ka. Authentic, genuine ka na anak ng Diyos. Yan. Sabi dito, obedience set us apart as authentic children of God. God knows us by our obedience. So nakikilala pala tayo ng Diyos sa pagiging obedient natin. Even those around us will be inspired by our obedience. So kahit sa mga taong nakapaligid sa atin, mai-inspire siya kapag nakikita nilang obedient tayo o sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Obedience demonstrates our faith
and trust in God. Obedience is the key to our success, the sure and promised way for unlocking blessings for our lives. Yan. Meron lang akong gustong balikan dito. Despite of our main focus that shows that we love God, we should also remember that there is a reward for obedience. Sabi dito, there's a reward for obedience in this life or even after this life. Kapag obedient ka sa Panginoon sa kanyang mga salita, mayroong reward sa buhay na ito. Yung success at saka yung blessing. And hindi doon natatapos yung reward, kung hindi after this life. Pagkatapos ng buhay na ito, mas malaki yung reward natin dahil buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Amen po ba, church? So, hindi natin a-afteran yung blessing, yung reward sa buhay lang na ito. Kung hindi, sana na motivate tayo na yung reward natin ay hindi lang hanggang sa buhay na ito, maging hanggang dun sa kabilang buhay. Amen ba? Klaro po ba? Klaro po ba? Nawa ay meron kayong natutunan at meron kayong maitago dun sa pinaka-tablet. Alam niyo ang puso daw natin, every inch nun, merong mga tabletas, dati tabletas na. So, hindi ko alam kung ilan yung bilang nung tablet nung ating mga heart. Pero nawa, yung mga tablet na yon ay napupuno nawa ng mga salita ng Diyos. Na tuwing Sunday, tuwing devotion time natin, tuwing nagbabasa tayo ng Bible natin, siya yung nagpupuno doon sa every tablet ng ating puso. Amen? Para pagdating ng panahon ng kagipitan o pagdating ng panahon na kailangan mo siya, meron at meron kang nadudukot. Parang savings siya. Kapag wala kang savings at nangailangan ka, wala kang madudukot. Pero kapag meron kang nilaan, meron kang na-save, meron kang naitago, meron at meron kang madudukot para sa iyong pangangailangan. Gayon din sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mahalaga siya. Amen? Para pagdating ng ating pangangailangan, meron tayong nadudukot. Amen po ba? Amen. So, yan lang po. Nawa ay, sa susunod na Sunday, ako pa rin ang tatayo dito. Dati ko nang ina-announce. Although, nandito si Pastor Mario. Nandito siya sa Sunday, pero pagod ang beauty niya that day. Kasi manggagaling sila ng Manila ni JM. Yun yung sa Friday kasi susunduin ni Pastor Mario si JM. So, Wednesday, wala siya. Dahil kailangan niyang mag-duty para sa pag-alis niya, merong mag-duty sa kanya. So, by Sunday, nandito na silang mag-ama, ako pa rin po ang tatayo. Naway, hindi kayo magsasawa sa akin. Hindi kayo magsasawa sa akin. Meron mo bang feedback? Alam nyo kasi sa iba-ibang church ay may mga sensitive o may mga churches na parang hindi nila inaalaw ang mga kababaihan na tumayo sa pulpit. Parang sa kanilang practice, walang karapatan ang babae na mag-preach. Pero dito naman sa atin ay hindi naman ganun. Tama po ba? So, okay lang po ba sa inyo yung pagtayo ko dito sa harapan? Amen. Pagkat ang Diyos ang siyang mapapurihan at hindi yung ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Tayo po tumayo lahat. Church, alam ko na ginapo ng Diyos yung inyong diwa sa umagang ito, ang inyong mga puso sa umagang ito. Alam ko na ang Diyos ay nangusap sa buhay ng bawat isa. Yung pangungusap ng Diyos sa inyo ngayong umaga, naway hindi yun mabaliwala kung hindi i-treasure natin. I-treasure natin yung pagkakataon na ang Diyos ay laging nangungusap sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Ang salita ng Diyos, naniniwala ko na hindi ito babalik na tayo ay talunan
o tayo ay trampled on the enemy. Bagkus ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, lagi itong may katagumpayan, lagi itong nagdiriwang, lagi itong victorious. Pagkat yung salita na ating narinig ay nagmumula doon sa Diyos na ating sinasampalatayaan. Kaya naway hindi masayang yung bawat boses ng Panginoon na ating narinig, yung bawat mensahe na nag-remind sa atin. Lord God, salamat na Ikaw yung aming buhay na pag-asa. Salamat that You are the God of everything. That You are God that never changes. That You are God, a loving God, na hindi ka kailanman nagkulang. Nang pag-ibig mo ay napaka-genuine, napaka-totoo, napakatunay. Na Lord, in return, O God, doon sa dakilang pag-ibig na pinaranas mo sa amin, na You first love us, na binigay mo yung bugtong na anak mo na si Jesus para sa aming lahat. In return, O God, kailangan we will demonstrate our love to You, Panginoon, sa pamamagitan, O Diyos, ng aming pagiging obedient sa iyong harapan. Hindi kami magiging obedient to church, hindi kami magiging obedient kay pastor o sino man, kung hindi ang subject ng pagiging obedient namin ay Ikaw, Panginoon. Ikaw, sa iyo kami magpapasakop. Sa iyo kami, Panginoon, mag-o-obey, O Lord God. Sa iyo kami, Panginoon, magtitiwala. Sa iyo kami, Lord God, magsusurrender, Panginoon. And Lord, lahat, O Diyos, ng pangako mo ay may kalakip na pagpapala, Panginoon. Lord, yung success, Panginoon, hindi yung success na sinasabi ng mundong ito, kung hindi katagumpayan ng buhay na walang hanggan. And Lord God, yung blessing, Panginoon, na sa araw-araw ay maranasan namin ang iyong banal na presensya na nangungusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, napakahalaga sa amin na sa araw-araw ay maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Pagkat Lord, walang kabuluhan ang buhay na ito kung wala si Kristo sa aming mga buhay, Panginoon. Makamtan man namin ang lahat ng meron ng mundong ito, kung wala ka naman sa aming mga buhay, ano ang katuturan nito? Lord God, walang-wala ang aming mga buhay. Useless ang aming mga buhay kung wala si Kristo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Ama, salamat po, O Lord, na Ikaw yung aming Diyos na nakilala sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, na hindi po kinatagpo mo ang aming mga buhay. Salamat, Lord God, na nandito kami sa aming kalalagayan ngayon. Nandito kami, Panginoon, dahil, Lord, kinatagpo mo kami doon sa unang araw na kami ay nakakilala sa iyo, Panginoon. At kailanmay hindi yun matatawaran, Panginoon. At hanggang sa ngayon, kaya kami nagpapatuloy dahil doon sa faithfulness mo sa amin, dahil sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa bawat pagkakataon, O Lord God, na binigay mo sa bawat isa sa araw ng linggo na nandito kami lagi para sumamba, magpuri sa aming Diyos na buhay. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa isang buong linggo, sa araw-araw ng aming mga buhay, may sakit man, may problema man, may bigatin man, o anuman yung panahon, anuman yung sitwasyon, anuman yung aming kalagayan, tiyak, Panginoon, na lagi kang nandyan nakasubaybay sa amin. Tiyak, Lord God, na lagi mo kaming sinasamahan. Tiyak, Panginoon, na hindi mo kami iiwan kailanman, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, na Ikaw yung Diyos naming buhay, na You are our Savior, that You are our Redeemer, that You are the God of everything, that nothing, Panginoon, in this life, Panginoon, can fathom, Panginoon, how great You are, O Lord God, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya't salamat, Panginoon. Lord,
We declare blessing upon blessing, Panginoon, sa iyong church na ito, Panginoon, sa bawat mananampalataya mo, sa ubasan na ito, Panginoon. We declare, Panginoon, your kingdom, Panginoon, sa earth, Panginoon, ay magmanifesto, Panginoon, sa bawat kaluluwa, sa bawat believer mo, Panginoon. We declare, Panginoon, your covering, O Lord God, from your precious blood, Panginoon, sa bawat mananampalataya mo sa lugar na ito, maging sa bawat pamilya na aming kinabibilangan, Panginoon. And we declare victory upon victory, Panginoon. Financial freedom, Panginoon. Financial free from sickness or any illnesses, Panginoon. We are free, Panginoon, in any bondage of the Satan, Panginoon. We trample and we fall, Panginoon, yung kadena, Panginoon, na itinali ng kaaway, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We are free, Panginoon, dahil kami mga anak mo na, Panginoon. And right now, Panginoon, we're declaring the freedom that come from you, Panginoon. And we're declaring, Panginoon, the wisdom and the knowledge, the divine wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na maging matalino kami, Panginoon, sa anumang aming dealings sa araw-araw, Panginoon. Na maging matalino kami, Panginoon, sa anumang aming naoobserbahan o aming nararanasan sa buhay na ito, Panginoon. We thank you, Lord God, na sa iyo nanggagaling yung katinuan ng aming mga mag-iisip. We thank you, Lord God, na sa iyo nanggagaling yung aming kalakasan, Panginoon. We thank you, Lord God, that every day you sustain us, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. At ngayon pa lamang, salamat sa napakagandang plano mo, hindi lang sa amin, kung hindi sa aming buong sambahayan, Panginoon, sa aming buong pamilya, sa aming mga anak at mga anak pa, Panginoon. Lord God, salamat maging doon sa gagawin mo sa iglesyang ito, Panginoon. Lord God, we declare, Panginoon, na magmumultiply yung aming bilang sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang kikilos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang ihipo, kakatagpo sa mga kaluluwa, Panginoon, na dadalhin mo sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon. We're giving it back to you, Lord God. All the highest praises, glory and honor, and all the adoration, Panginoon, na sa iyo at sa iyo lang nararapat ibabalik, Panginoon. Umawit tayo ng pagsambang awitin para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face, God of all heaven and earth, and holding me in your embrace, unfailing love that loves me. Oh God, I stand amazed. Oh my Jesus, my Lord, you're the love of my life.
my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, and serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, and clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Thank you, Jesus. Sabi sa awitin, I'll follow you. make my heart ever true to you, Lord God. As a heart of a servant, Panginoon, na ang maming mga puso ay laging totoo at tapat sa iyo, Panginoon. Clinging to the cross, I follow you, Panginoon. We cling to the cross, Panginoon. Lagi naming alalahanin ano yung ginawa mo doon sa cross ng Kalbaryo. It's a demonstration of your love to us, Panginoon. And in return, Lord God, gusto rin namin, Panginoon, na, O Diyos, mabigyang halaga yung ginawa mo doon sa cross ng Kalbaryo, na hindi namin yun babaliwalain, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang iyong ubasan sa lugar na ito, Panginoon. And to you, Lord God, we're giving it back all the highest praises, glory and honor. God bless po sa bawat isa. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sound check. Amen. Pwede po ba nating sabay-sabay sabihin, obedience? Ayan. At ang ating tithes and offering ay, it is also an act of worship and it also an act of obedience. Amen po ba? Do we believe on that na sa ating pagbibigay, it is an act of worship to our God. Kaya sa umagang ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na mag-march forward para ibalik ang kanilang mga tithes and offerings sa ating Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Announcement, Church. Ang ating midweek service every Wednesday. Maging nung last Friday ay naganap ang ating 4th Simbarangay. And next month, August, tayo naman po ay ang host. So, ang schedule natin ay i-announce na lang sa GC na maki-cooperate, makipag-participate ang bawat isa sapagkat last Friday daw po ang ating Simbarangay this August na tayo ang host. At yun lamang po, tayo pong lahat ay tumayo na.